Sa loob ng maraming taon, isa sa pinakamalaking limitasyon ng Philippine Air Force ay ang kakulangan ng long-range strike capability. Pero paano kung sabihin natin na ang parehong FA-50PH at ang inaabangang KF-21PH ay posibleng magkaroon ng bagong missile na kayang tumama sa target mula sa daan-daang kilometro ang layo? At ang mas nakakagulat, matagumpay na itong nasubukan ng South Korea matapos ang ilang bigong pagtatangka. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng Philippine Air Force? Alamin natin. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at Military Modernization. Malaking balita ang lumabas mula sa South Korea matapos nilang kumpirmahin na matagumpay nilang naisagawa ang kauna-unahang fully successful forward flight test ng kanilang indigenous air-launched cruise missile na tinatawag na KALCM Cheryong. Isinagawa ang mahalagang test noong June 25, 2026 gamit ang isang FA-50 fighter aircraft. Hindi ito simpleng missile drop test lamang. Sa pagkakataong ito, naisagawa ang buong sequence ng missile launch, kabilang ang maayos na paghihiwalay mula sa aircraft, tamang pag-andar ng makina nito, at matatag na paglipad hanggang matapos ang itinakdang test profile. Mahalagang milestone ito para sa South Korea dahil 2 beses na silang nabigo bago ang matagumpay na pagsubok na ito. Noong January at March ng parehong taon, hindi naging matagumpay ang flight tests dahil sa mga problemang may kaugnayan sa propulsion system ng missile. Sa madaling salita, nagkaroon ng issue sa makina na siyang nagtutulak sa missile matapos itong pakawalan mula sa fighter aircraft. Ngunit sa pinakahuling test, napatunayan ng mga South Korean engineers na naayos na nila ang mga problemang yon. Ipinakita rin ng Defense Acquisition Program Administration o DAPA kasama ang Agency for Defense Development ang opisyal na video ng missile launch. Makikita sa footage ang FA-50 habang nasa ere bago nito pakawalan ang Cheryong missile. Pagkatapos ng clean separation, malinaw na yumandar ang makina ng missile bago ito tuluyang lumipad patungo sa target area. Hindi lang yon, ipinakita rin ang iba't ibang ground integration tests kung saan masusing sinusuri kung paano ligtas na maisasama ang missile sa iba't ibang combat aircraft ng South Korea. Dahil dito, unti-unti nang papalapit ang South Korea sa pagkakaroon ng sarili nitong indigenous long-range precision strike capability. Pero ano nga ba ang espesyal sa Cheryong missile? Isa itong air-launched cruise missile na idinisenyo para umatake sa mga high-value targets habang nananatiling malayo ang fighter aircraft sa panganib. Sa halip na lumapit mismo sa target, maaaring ilunsad ang missile mula sa ligtas na distansya. Pagkatapos nitong pakawalan, maglalakbay ito ng mababa sa himpapawid upang makaiwas sa radar detection bago tamaan ang target nito ng may mataas na precision. Ayon sa inilabas na impormasyon, ang bersyon para sa KF-21 Boramae ay may kakayahang umabot ng mahigit 500 kilometro ang range. Napakalaking distansya nito kumpara sa mga conventional air-to-ground missiles na kasalukuyang ginagamit ng maraming air forces. Bukod dito, mayroon din itong penetrating warhead. Ibig sabihin, idinisenyo itong sirain maging ang mga hardened underground facilities, command centers, bunkers, ammunition depots, at iba pang strategic military installations. Dahil dito, hindi lamang ito simpleng precision weapon. Isa itong strategic deterrent weapon na nagbibigay ng kakayahang umatake nang hindi kinakailangang pumasok sa pinakamapanganib na bahagi ng air defense ng kalaban. Isa rin sa pinakamahalagang detalye ay hindi lang KF-21 ang gagamit ng Cheryong missile. Ayon sa South Korean defense officials, plano rin itong i-integrate sa iba pang aircraft gaya ng FA-50, KF-16, at maging sa F-15K Slam Eagle. Ibig sabihin, magiging common long-range strike weapon ito ng iba't ibang combat aircraft ng Republic of Korea Air Force. Dito nagiging interesante ang sitwasyon para sa Pilipinas. Alam nating gumagamit na ngayon ang Philippine Air Force ng 12 FA-50PH light combat aircraft. At base sa mga naunang ulat, isa ang KF-21 Boramae sa mga pangunahing kandidato para sa future multi-role fighter acquisition ng Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang pagbili ng Pilipinas ng KF-21 sa mga susunod na taon, posible ring maging available ang Cheryong missile bilang isa sa mga pangunahing long-range strike weapons nito. Mas lalo pang lumalakas ang posibilidad na ito dahil parehong gawa ng South Korea ang aircraft at ang missile.
Mas magiging madali ang integration kumpara sa paggamit ng missile mula sa ibang bansa. Ngunit mas nakakatuwa pa rito, ipinakita na rin mismo ng South Korea na compatible ang missile sa FA-50 platform. Bagamat ang ginamit sa testing ay ang pinakabagong variant ng FA-50, ipinapakita nito na posible ang integration ng missile sa aircraft family na ginagamit din ng Philippine Air Force. Siyempre, mangangailangan pa rin ito ng software upgrades, mission computer integration, structural validation, at approval mula sa manufacturer. Ngunit sa teknikal na aspeto, malinaw na pinag-aaralan na ito ng South Korea. Kung mangyayari ito balang araw, malaking pagbabago ang maidudulot nito sa kakayahan ng Philippine Air Force. Sa kasalukuyan, limitado ang strike capability ng FA-50PH sa mga conventional bombs, rockets, at short-range precision weapons. Ngunit kapag nagkaroon nito ng long-range cruise missile, maaari nang magsagawa ng stand-off strike missions laban sa mahahalagang target nang hindi kinakailangang lumapit sa lugar na may matinding air defense. Mas tataas ang survivability ng aircraft, mas lalaki ang operational flexibility, at higit sa lahat, mas lalawak ang deterrence capability ng bansa. Hindi na kinakailangang makipagsabayan sa malapitan bago makapagbigay ng epektibong tugon. Para naman sa KF-21, mas lalo nitong mapapalakas ang kakayahan bilang isang tunay na multi-role fighter. Bukod sa air superiority missions, magiging epektibo rin ito sa deep strike operations gamit ang indigenous Chaeryong missile. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit malaking bahagi ng development program ng KF-21 ang integration ng iba't ibang locally developed precision-guided weapons. Layunin ng South Korea na hindi na lamang umasa sa imported missile sa hinaharap. Sa halip, nais nilang magkaroon ng kumpletong indigenous weapons ecosystem na maaaring gamitin ng kanilang sariling Air Force at ialok din sa mga bansang bibili ng kanilang fighter aircraft. Isa pa itong magandang halimbawa kung paano mabilis na umuunlad ang South Korean defense industry. Mula sa paggawa ng mga trainer aircraft, umabot sila sa paggawa ng advanced fighters, submarines, frigates, tanks, missiles, radars, at iba pang high-technology defense systems. Dahil dito, parami na rin ng parami ang mga bansang tumitingin sa South Korea bilang alternatibong defense supplier. Para naman sa Pilipinas, magandang balita ito dahil mas lumalawak ang mga pagpipilian sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa halip na umasa lamang sa iisang supplier, mas nagiging flexible ang bansa sa pagpili ng aircraft, missiles, at iba pang defense equipment na akma sa ating operational requirements at budget. Sa huli, ang matagumpay na pro-red flight test ng KALCM Chaeryong ay hindi lamang tagumpay para sa South Korea. Isa rin itong senyales na unti-unti nang dumarami ang mga makabagong armas na maaaring maging bahagi ng susunod na henerasyon ng Philippine Air Force. Habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng Pilipinas tungkol sa future fighter acquisition, malinaw na ang pag-unlad ng South Korean defense technology ay isa sa mga dapat bantayang development sa rehiyon. At kung sakaling makita natin balang araw ang FA-50PH o ang future KF-21PH na may kakayahang maglunsad ng sariling long-range cruise missile, isa na naman itong malaking hakbang para sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating hukbong panghimpapawid at ng pambansang depensa ng Pilipinas.